Hey mga Lodi, good morning. Pag-usapan natin itong Bomb Crypto kasi request ng isang supporter natin. Yeah, so i-check natin. Alam mo yung Bomberman nung una, parang ganun yung game. Pero nakaka-earn ka dito ng Bitcoin. Kailangan mo atang bumili ng hero dito, okay? Ang nabili na hero, B-hero sabi dito is mga 15 million na. So marami-rami na rin. At saka ang NFT na bahay. Mahal siguro ang bahay nito kasi, no? Marami ding bumili. Kasi yung bahay, kailangan mo yun, mas mapabilis yung pag-recover mo. Kagagaling mo dun sa pagbobomba, ganun, sa paglaro. Siyempre, nanghina ka. Kailangan mong ma-regain na yung energy mo para lumakas ka. So, mas mapabilis pag meron kang bahay kaysa sa wala. Yun ang kagandahan ng may bahay. So, meron silang mga iba't ibang klase ng paglalaro. Ewan ko kung available yun. Adventure, saka Arena Battle. Ito yung mga NFTs na pwede nyong mabili. Okay? Ito naman ang kagandahan. Pag i-check natin yung core teams, basta mga ganito minsan natatakot na kayo. Pero, legit naman sila pag i-check yung mga LinkedIn nila. Ayan, talagang totoong-totoo sila. Meron talaga silang company. SensePark ang pangalan ng kanilang company. So, pag i-check nyo ang about SensePark, talagang nag-create sila ng mga games nung una pa, okay? So, i-check natin ano ba ang SensePark. Ngayon, sabi dito, SensePark is an indie game developer that develops game focuses on mobile games on Android and iOS. Strong team and build qualified games. So, pag indie game, independent sila. Pag sinabing ang nag-develop niyan ay mga indie game, ibig sabihin hindi mga game publisher katulad ng Ubisoft, mga ganun, Microsoft, sila ay independent game developer. May napatunayan na sila. Noon pa nagki-create na sila ng iba't ibang klaseng game pang mobile. Makita nyo dito yung team. Okay, friendly working environment. Hindi naman lahat talagang gustong manira or gustong mang-scam lang. May mga tao din na gustong mag-build ng kanilang portfolio or mag-build ng kanilang team talaga katulad nito. Ako kasi lagi kong tinitignan ang team kasi nung una nag-work ako sa isang startup company din na based sa US. Talagang nung nagsimula, 'di ba, may dalawa, may tatlo silang mga remote workers. Talagang nakita ko talaga na walang sinasahod yung mga founders. Parang nahihirapan kaming pasahurin nung una, may time pa na equity na lang ibinigay sa akin. Pero makita mo yung dedication nila dun. Kung may team talaga at meron silang goal, sigurado yan. Umalis na kasi ako dun hanggang ngayon, dumadami sila, mga 100 plus na ata yung mga remote workers nila, saka malaki na din yung profit na nakukuha nila kasi yung brother ko, yung kuya ko andun pa. So, ganun ka-importante sa akin yung team. Kaya minsan pag tumitingin ako sa mga team ng crypto or pag may mga projects tapos yung team is ewan lang basta kung ano pinagsasabi, ayaw ko na dyan. Pero pag makita ko na katulad nito na talagang may pinagsamahan, meron silang team building, mga ganun, syempre, mas tataas yung paniniwala mo sa kanila na kaya nilang i-deliver kung anong pinagsasabi nila dun sa goal, sa vision, or sa roadmap nila. Kaya pag tignan mo SensePark, maayos sila na team. Independent man sila pero nakapag-build sila ng kanilang pangalan. Okay, at maraming mga games din na kanilang na-build. So, ayan lang. Okay, ang SensePark pag sa team ang pinag-usapan. So, pag team, pasado sa akin. Okay, check naman natin kung ano bang klase itong game na to. So, same lang din yung game na mga play to earn. Ganun din yung focus kasi earn while playing, parang ganun ang main goal nila. Pero syempre, ano yung style ng paglalaro? Kaya ba niyang i-sustain? So pag check naman natin yung game mode nila, meron silang treasure hunt mode. So itong treasure hunt mode, parang staking lang din to. Yung hero mo, ipadala mo lang siya sa mining areas and have them plant bombs to destroy blocks to find Bitcoin. Ni-stake mo lang yung NFT heroes mo, then makaka-earn siya ng Bitcoin. Yung Bitcoin yun is $1.64. Pero bumaba pa rin yan kasi compare mo dito from $8 to 1.64, tumaas pa ngayon ng 9%, diba? Story mode naman, may level yan. So, player needs to destroy all the monster to pass its level. Kung hindi enough yung energy mo, hindi ka mapipili para makiparticipate sa isang level sa story mode. Ano naman battle mode? Ang battle mode, yun siguro makipaglaban ka sa player versus player ito. So, in battle mode, players join a bomb battle to fight against other players. So, kung alam mong mahina yung hero mo, wag ka na lang sasali kasi matalo ka pa. Sayang yung fee. Kung meron kang hero, pwede mo siguro ilagay dun sa treasure hunt mode or dito sa story mode kung gusto mo talaga maglaro. Ayun, sinabi ko na yung house, okay? Yung token allocation naman tayo, mababa lang yung amount ng token ng Bitcoin. Ito, maganda, okay? Play to earn, ang naka-allocate sa kanya is 20% dun sa total amount. Staking rewards, 20% din. Yung team, may na-allocate sa kanila 25% pero nakalock yun ng 1 year. Malalaman mong investor dito
dito, medyo marami-rami din yung mga investor nila. So, andito din yung information, yung mga official channel nila kung gusto nyong i-add, pwede din. Pero masasabi ko dito, legit naman siya. Pero hindi ko ibig sabihin na 100% na parang hindi ito masisira na game. Nakadepende pa rin sa team. Kung malay mo, ayaw na ng team pag ayaw ko na. Or gumawa ng kabalbalan yung isang team nila, then pwedeng masira yung game. Pero sa ngayon, sa nakikita natin, yung team maayos, yung investor, yung pag-distribute ng token, yung allocation maganda. So, wala ka nang masabi. Compare mo dun sa mga ibang play-to-earn games na kung ano-ano lang. Okay? Sa nag-comment nito, maraming salamat sa nag-request. Pero, syempre, pera mo pa rin yan ka mag-decision. Sinabi ko lang na okay naman yung Bump Crypto. So, yan lang guys. Kung meron kayong question, lagay nyo lang dyan sa comment section. At kung meron kayong ipa-request para ma-review natin, i-comment nyo lang din. Pero, medyo matagal-tagal kasi marami pang nagpapa-review yung iba. No? I-check natin. So, unahin ko pa yung mga nauna siguro. So, ayan lang guys ang ating review ngayon. And see you in my next video. Bye! I grew up in a place